Hindi nyo ba alam na ang mangkukulam ay namumuhay dyan sa gitna ng kagubatan? Hindi naman po totoo yun, Aling Lupe. Naku, anong hindi totoo? Doon sa gitna ng kagubatan na kung saan hindi ito nasisinaga ng araw. Doon sa itim na gubat, doon siya namumugad. Naku, alam niyo ba? Pag naaamoy kayo niyang mangkukulam, kahit saan kayo pumunta, masusundan na kayo nito. Hindi po totoo yan. Maniwala na po kami. Maniwala kayo. Talaga maaamoy kayo dahil hindi pa kayo naliligo. Kaya umuwi na kayo at magsiligo kayo. Bilis! Tara na nga. Talaga? Tayo, bilis. Ating Lupe naman. Ba't yung mga bata tinatakot nyo sa mga bagay na hindi totoo? Ano ka ba naman, Romano? Totoo ang sinasabi ko. Naku. Ikaw ba wala ka bang nararamdaman pag pumapasok ka dyan sa loob ng kagubatan? Kayo talaga. Takutin yung bata. Saan na ba yun? Romano, Oh, saan ka ba galing? Bigla ka na lang nawawala. yan lang sa gubat. Napansin ko kasi wala na tayong gas. Kaya kuha muna ako ng kahoy sa gubat. Galing ka sa gubat? Bakit? At parang takot na takot ka nang galing lang ako sa gubat. Hindi mo ba naririnig yung sinasabi ng lahat dito? May mangkukulam na nakatira sa gubat. Pangit at saka masama daw yung mangkukulam na yun. Sabi-sabi lang yan, hindi totoo yan. Eh, hindi, Romano. Totoo yun. Alam ko kasi taga rito ko, kaya alam kong totoo yun. Taga-ibang bayan ka kasi. Kaya hindi mo alam. Pero alam mo, bata pa lang ako, naririnig ko na yung kwento na yun tungkol sa mangkukulam sa gubat. Meron na bang nakakita sa kanya? Wala. Alam mo, wala. Kaya wala, dahil talagang wala. Puro baboy damo lang ang makikita mo doon. Nag-aalala lang naman kasi ako eh. Baka may mangyari sa yung masama. Hindi ko yata kakayanin. Alam mo, napakaswerte ko dahil ikaw ang napakasawa ko. Pero tama na yung pag-aalala mo. Dahil sa sobrang pag-iisip, baka maapektuhan ang magiging anak natin. Tama na yan. Maswerte ako. At ikaw ang napangasawa ko. Tumakas ka na naman. Kanina pa kita hinahanap. Ate Elvira, may nakita akong isang lalaki sa gubat. Isang lalaki? Oo. At ang gwapo-gwapo niya. Mukhang hindi siya taga rito kasi hindi siya natakot na pumunta sa loob ng gubat. Nakita ka ba niya? Hindi. Mabuti naman. Alam mo namang walang dapat na makakita sa atin, Melina. Alam ko naman yon, Ate Elvira. Hindi ko nakakalimutan yon. Romano, ano bang ginagawa natin dito sa simbahan? Kakausapin natin si Father. Bakit? Elsa, sa makalawang linggo, mag-iisang taon na tayong kasal sa Huwes. Gusto kong makasal naman tayo sa simbahan. Alam kong pangarap mong makasal sa simbahan. Gusto kong matupad yung pangarap mo. Gusto kong maging masaya ka. Dahil mahal kita, Elsa. Mahal na mahal. Mahal din kita, Romano. Pare, totoo ba yung nadinig ko? Tuloy ang kasalan sa simbahan? Pare, dapat best man ako doon, ha? Pero parang wala na ako isusuot, ha? Nagamit na ng tatay ko yung barong ko, doon sa libing niya, eh. Sige na, tama na. Huwag mo na akong paringgan. Ibibili na kita ng barong. Yun! Ha? Mang klase ka talaga, pare. Pero, alam mo, magastos yung kasal, ha? Mahina pa naman ang huli ng isda ngayon. Kaya nga, hindi muna ako mangingisda, eh. Sa gubat muna ako pupunta. Gubat? Gagawin mo dun? Pare, may mangkukulam dun. Di totoo yung kalokohan yun. Pare,
Totoo yun. Marami nagsasabi. Pangit, tsaka nakakatakot yung mangkukulam na yun. Bahala ka. Baka magustuhan ka nun. Hindi totoo yan. Ang totoong meron doon, baboy ramo. Kaya nga gumawa ako ng pambitag eh. Sigurado ngayon, meron ng huli yun. Yun ang dadaling ko sa palengke. Kung ano yung mapagbebenta ko, yun ang gagamitin ko sa kasal namin ni Elsa. Parang may nahuli na yata akong baboy damo ah. Parang iyak ng babae yun. Sino ka? Miss? Pasensya na kayo at nahulog kayo sa ginawa kong bitag. Kunin mo yung kamay ko. Ilalabas kita. Hindi ako makagalaw. Huwag takot sa akin. Hindi ako masamang tao. Simula ngayong Agosto,